Paglabas ng resulta ng college entrance exam, agad kong pinadalhan ng mensahe ang aking online na kasintahan na hindi ako makakapasok sa Peking University. Paalam, at pagkatapos ay pumunta ako sa Tsinghua University at blinok ko siya. Nang mag-first year ako, tinawag ako ng isang graduate student na assistant teacher sa klase, Mingfeng, pumunta ka dito at sagutan itong tanong. Itinuro ko na ito sa'yo dati. Naguguluhan ako, anong nangyayari? Ang aking online na kasintahan na gusto akong pumasok sa Peking University, bakit siya nasa Tsinghua? Pagkatapos ng high school division ng Arts at Sciences, bumagsak ang aking mga marka, natatakot akong hindi makapasok sa Tsinghua. Sa kawalan ng pag-asa, nakipag-chat ako sa isang online na nabigong aplikante sa Peking University na senior na babae para tulungan ako sa aking pag-aaral. Si ate ay mabait at maalalahanin, huwag kang mag-alala, nandito si ate para sa'yo. Siguradong makakapasok ka sa Peking University. Natanggap ko ito ng may pagtataka, hindi. Hindi kailangan Peking University. Sa isip ko, okay lang ang Tsinghua. Dong, paano ka nagsasalita? Maaari mong hamakin ang iyong katalinuhan. Ngunit hindi mo maaaring maliitin ang aking kakayahan. Mabilis akong humingi ng tawad. Talagang hindi ko kayang hamakin dahil ang senior na taga Peking University ay may tunay na talento. Sa ilalim ng kanyang pagtuturo, hindi lamang mabilis na tumaas ang aking marka, kundi naging matatag din. Sa ikalawang mock exam, nakakuha ako ng 678 na mataas na marka. Masaya kong ibinahagi ito sa kanya. Si ate ay sobrang kalmado, ang marka na ito ay sapat na para sa Peking University. Totoo nga, sapat na ito. Ngunit ayaw kong pumasok sa Peking University. Ang gusto kong puntahan palagi ay Tsinghua. Ngunit, sa loob ng higit sa isang taon na pagtuturo ng senior na taga Peking University, malinaw kong naramdaman na may espesyal siyang pagkahumaling sa Peking University. Kung hindi magtatagal ng isang taon at ang kanyang pangalan sa laro ay nabigong aplikante sa Peking University pa rin. Kung hindi ako pumasok sa Peking University, mabibigo ba si ate? Habang tinitingnan ang mensaheng ipinadala ni ate, nagpa siya akong subukan si ate. Paano kung hindi ako makapasok sa Peking University? Huwag kang mag-alala, walang paano kung. Siguradong makakapasok ka. Baka inaakala niyang kinakabahan ako bago ang exam. Kinakalma niya ako. Hindi ko rin nasabi sa kanya na gusto ko talagang pumasok sa Tsinghua. Isang araw bago ang college entrance exam, nagpadala si ate ng mensahe para hikayatin akong mag-exam ng maayos. Sabay niyang sinabi na abala siya sa kanyang thesis, at pakisuyong padalhan siya ng mensahe pagkatapos lumabas ng resulta ng exam. Noong ika-20 ng Hunyo, lumabas ang resulta. Nakuha ko ang 708 puntos. Kaya kong pumasok sa Peking University. At Tsinghua din maaaring maging mahinhin ang tao, ngunit ang aparador ay hindi dapat magdusa. Ang mga produktong galing sa Xianyu Market ay direktang nakakatipid ng halaga ng isang hotpot. Makukuha mo ang mga ito sa 3 tandang bawas 4 na diskwento mula sa orihinal na presyo. Kamakailan, nagsimula ang Xianyu Market ng isang malaking pagbebenta. Ang mga dealer at empleyado, mga pro na nag-quit at mga source ng produkto ay marami, araw-araw may mga diskwento. Bago mag-order, tingnan muna ang Xianyu. Mas mura sa Xianyu Market. Habang naguguluhan ako kung alin ang pipiliin, nakatanggap ang aking ina ng tawag mula sa admission office ng Tsinghua. Kaya't desidido akong pumili ng Tsinghua. Paalam, Peking University. Nakuha ko ang paaralan na gusto ko. Siyempre masaya ako, ngunit nang maalala ang senior na taga Peking University na tumulong sa akin sa pag-aaral. Medyo nababahala ako. Palagi niya akong inaasahan na pumasok sa Peking University, ngayon pumili ako ng Tsinghua. Parang pinagtaksilan ko siya. Sa ganitong paraan, habang naguguluhan ako kung paano tutugon, unang dumating ang mensahe ni ate. Lumabas na ba ang resulta ninyo? Kumusta ang performance? Tingnan ang malambot na pagbati na ito, lalo pang lumalim ang aking pagkakasala. Nagpa siya ako. Naggangalit ang aking mga ngipin, at nagpadala ng mensahe, hindi ako nakapag-exam ng maayos, hindi ako makakapasok sa Peking University. Nanahimik siya. Bago pa dumating ang kanyang pangalawang mensahe, nagpadala ako ng isa pang linya. Pasensya na, ate. Paalam. Pagkatapos, agad ko siyang blinok at nag-logout. Simula noon, nawalan na ako ng ugnayan sa senior na taga Peking University. Bagamat ito ay isang panandaliang relasyon sa malawak na internet. Sa pagsisimula ng unang taon, nang dumaan ako sa gate ng Peking University, hindi ko maiwasang tumigil. Tinanong ako ng kaklase kong si Muchen, anong problema? Sa aking nalilitong mga mata, may bahid ng panghihinayang at pagnanasa. Bumuntong hininga ako, muntik na akong pumasok sa Peking University. Nainis si Muchen, bawat taga-Tsinghua na dadaan dito ay ganyan ang sasabihin. Bilisan mo o kundi mawawalan na ng upuan sa library. Totoong sariwa. Hindi formal na pang-aapi. Sa library, wala ng upuan. Sumigaw si Muchen.
Ang mga taong ito ba ay demonyo? Nakapasok na sa Tsinghua, pero nag-aaral pa rin ng ganito. Sulyap sa paligid. Ang mga taong ito ba ay mga demonyo? Pumasok sa Tsinghua pero ganito pa rin ka-compete. Isang sulyap pa lang. Puno ng tao ang lahat, pero may natitira pang ilang upuan sa study area. Narinig namin ang maraming iba't ibang wika. Tila mas mainam pa rin ang katahimikan kaysa sa pagbabasa ng libro. O, may nakita akong upuan doon. Masayang hinampas ako ni Muchen at agad na tumakbo para makipag-usap sa iba. Makalipas ang ilang segundo, kinawayan niya ako. Minfeng, lumapit ka. May upuan dito. Lumapit ako at narinig ko ang kanilang usapan. Huwag kang mag-alala, kayo ay mga freshmen, di ba? Ngumiti si Muchen, masayang-masaya ang boses. Tumingin ako. Nakita ko na nasa tapat niya ang isang babaeng may magandang mukha. Tahimik akong umupo at napansin na ang upuan sa harap ko ay walang tao, pero may libro. Dapat niyo akong tawaging ate, senior. Mas matanda ako sa inyo ng ilang taon. Nag-aaral na ako ng masters. Hindi ko akalaing ganoon. Ang galing. Nalilito ako kung may iba pa bang tao sa tapat. Si Muchen at ang babae ay nagpalitan na ng WeChat. Nang maupo na sila, naging tahimik muli ang lahat. Yumuko ako upang magbasa. Di nagtagal, dumilim ang liwanag sa harap ko. Dumating ang pabango. Isang babaeng may slim na pangangatawan ang umupo sa upuan sa tapat ko. Sumunod, narinig ko ang mahinang usapan. Inaya ka na naman ng advisor sa opisina. May mali sa isang datos, kaya kinalkula ulit. Ang unang boses ay galing sa babaeng nagbigay sa amin ng upuan. Ang pangalawang boses, kahit hindi pamilyar, ay napakaganda pakinggan. Palihim akong tumingin. Sa tapat ko ay nakaupo ang isang magandang babaeng may salamin. Mahaba at tuwid ang itim na buhok, maputi ang balat, mahaba at makapal ang pilik mata. Napakaganda ng mga mata, parang sa mga. Para bang naramdaman niya ang aking titig. Nang itaas niya ang tingin at nagtagpo ang aming mga mata, nakita ko ang kanyang mukha. Napakaganda kaya napahinto ang paghinga ko. Ngunit ang babaeng parang galing sa mga ay sumulyap lamang sa akin. Nang makita ang nasa harap ko. Mga libro ng major, nagulat ang kanyang mga mata. Hindi inaasahan. Polymer Materials and Engineering. Yan ang iyong major. Tumango ako. Noong high school, nag-aral ako ng science. Nang pumasok ako sa Peking University, maganda ang aking marka. Kaya nang makapasok ako sa Tsinghua. Dumiretso ako sa major na ito. Hindi ko alam kung nagkakamali ako, ngumiti ang babae sa tapat. Magaling, nagtataka ako ang ate sa tabi. Ay mabait na dinagdag, katuwang, kami rin ay major dito. Ang galing ng pagkakataon. Direktang senior, binati ko siya ng magalang. Magandang araw, ate. Ang babae sa tapat ay sumagot ng ENN, tila lalong naging malamig ang kanyang ugali. Huwag kang magalit, ganyan talaga ang kasama naming ito. Ngumiti ako. Hindi ko pinansin. Ang major na ito ay medyo komplikado. Marami at mahirap ang mga assignments. Hindi ko na kaya, patayin niyo na ako. Bakit ganito kahirap? Ilang beses ko nang kinakalkula, mali pa rin. Nakita ko ang ilang hibla ng buhok na nalaglag sa kanya. Naawa rin ako, pero wala akong magawa. Ang hirap ng subject sa kolehiyo. Mas mahirap kaysa sa high school. Baka pwedeng magtanong tayo sa iba. Iminungkahi ko. Sino? Hindi ko masagot ang tanong ni Muchen. Hindi ako matapang magtanong sa guro. Kung sa kaklase naman, si Muchen na katabi ko ay provincial science top-notcher. Nang naguguluhan, may pumasok sa isip ko. Ate mula sa Peking University. Kung narito siya, madali lang sa kanya ang mga problemang ito. Pero dinelit ko na siya. Kung alam ko lang napahirapan pa rin ang assignments sa kolehiyo. Hindi na sana ako nagpadala sa emosyon. Sa sandaling iyon, si Muchen na parang patay. Biglang tumayo ng tuwid. May naisip ako. Sino? Yung munting ate na nakilala natin sa library. Hindi ba nag-add tayo sa WeChat? Yung major din niya ito. Tiyak na alam niya. Agad na kinuha ni Muchen ang phone at nag-text. Makalipas ang 1 minuto, masaya niya akong hinila palabas. Tayo na, tayo na. Pumayag siya. Ngayon puntahan natin siya. Hinila ako ni Muchen patungo sa gusali ng laboratorio. Gumagawa sila ng experiment ngayon. Maghintay lang tayo. Makalipas ang ilang sandali. Sunod-sunod na lumabas ang maraming tao mula sa lab sumunod, ang babaeng inimbitahan ni Muchen. Lumabas na rin ang ate na nagbigay sa amin ng upuan. Siya si Luok Singran, nakita kami at pinaupo kami sa loob. 102 okay lang ba pumasok sa lab? Nasa loob kami ng mga nag-eksperimento, labas ang lugar ng meeting. 103 sige lang, 2 beses na umungol si Muchen, hinila ako at umupo sa bakanteng lugar. 104 nakaharap si Luok Singran at Muchen, nakikinig ako sa tabi, kaya naman hindi basta-basta ang mga graduate student. 105 totoo ang kakayahan, hindi nagtagal ay tumango si Muchen na parang nagising. 106 tatanong na sana ako, biglang bumukas ang pinto ng lab, yung nakasalamin sa tapat ko 107 napakagandang babae, ang pangalan pala niya ay Anuan. Tiningnan kami ni Anuan mula ulo hanggang paa.
108 paliwanag ni Luok Singran, itong mga junior na nakilala natin sa library, may ilang tanong sa problema 109 pumunta lang para magtanong. Malamig pa rin ang ugali. Isa-isa zero nagtinginan kami ni Muchen, walang pag-aalinlangan, nakita namin sa mata ng isa't isa ang mga salita 111 ang lamig ng babae. Hinila ako ni Muchen para tumayo, ano ba 112 ate? Tapos na ang tanong, aalis na muna kami, salamat ate. 113 walang anuman. Tama, kulang kami ng 2 katulong sa lab 114 na interesado ba kayo? Sabay kaming natigilan ni Muchen, at napansin ko 115 sumimangot si Anuan sa tabi, halatang ayaw ng babae. Sasabihin ko na sana na ayaw 116 na sabi ni Muchen, sige, Minfeng, dagdagan mo na ng wechat 117 balikan natin. Hindi, bakit ako ang magdagdag? 118 hindi ba siya nagdagdag kay Luok Singran? Nagtataka ako, tinulak ako ni Muchen at pinalakas ang senyas 119, wala nang atrasan. Napangiti ako ng pilit, lumapit kay Luok Singran at Anuan 120 mabilis si Luok Singran, masayang nagdagdag. Kay Anuan naman 121 mukhang tatanggi siya. Totoo nga, pagdating ko sa kanya 122 tiningnan niya ako. Ang mga salitang tatanggihan ay sasabihin na sana 123 nilingon niya, nakita ang ear code ng profile ko. Natigilan 124 ito ba ang wechat mo? Bigla siyang nangunot ang noo, tumingin sa akin 125, bakit? Ano pangalan mo? Minfeng 126 taga saan? Hindi Anuan, nag-imbestiga ka ba? 127 hindi pa ako nakasagot, sumagot si Luok Singran, tapos sinulyapan siya ni Anuan 128 malakas ang epekto ng tingin na yon. Parehong nanginig sina Luok Singran at Muchen 120 tapos patuloy na tiningnan ako ni Anuan para sumagot, hirap, kailangan ko sumagot 130 hindi pwedeng hindi sumagot, pero mas masama yata ang sumagot. Dahil investigasyon 131 nang marinig ng babae ang sagot ko, bigla siyang tumawa, tapos tumingala 132 malaki at maliwanag na mata, diretsyo ang tingin sa akin, paano ko? Sasabihin 133 parang nakahuli ng biktima, nakaramdam ako ng kaba. Sa tingin ko may galit sa akin si Anuan 134 kahit nakangiti siya, hindi umaabot sa mata, parang ngiti na hindi totoo 135 maganda ang college entrance exam, nakapasok sa Tsinghua. Kakaiba ang sinabi 136 hindi ko agad naintindihan, okay lang. Ngumiti ulit si Anuan 137 parang galit. Pero sa pagkakataong ito, kinuha niya ang cellphone 138 parang nag-set siya ng isang bagay sa cellphone. Tapos niscan ang ear code ko 130 bukas pagkatapos ng klase. Pumunta ka sa lab, wag na akong kausapin. 140 nagulat ang katabi niyang si Luok Singran, hindi ba kanina ayaw mo pa? 141 dahil sumali kami sa lab ni Anuan, hindi na kami sumali sa anumang club, kahit isang lab lang 142 ay pagod na. Nag-apply si Luok Singran sa kanilang mentor para sa posisyon naming dalawa bilang katulong 143 beses sa isang linggo, 2 oras bawat isa. Pagkatapos ng bawat sesyon 144 si Musen ay nagbubuntong hininga, at ako ay mas kawawa, wala pang oras na magpahinga 145 may mensahe na sa cellphone, pinapabalik ako ni Anuan sa lab. May maling kalkulasyon 146 bumangon ako. Tinignan ako ni Muchen ng may awa, Minfeng 147 nasaktan mo ba si Ate Anuan? Wala naman, ngayon ko lang siya nakita 148, bakit lagi kanyang pinapagod? Pagpasok sa lab, na-assign ako sa tabi ni Anuan 149, si Muchen naman ay nasa tabi ni Luok Singran. Pagkatapos ng unang araw ng eksperimento, si Muchen ay nag-alay ng pakikiramay 150 sa aking buhay bilang katulong. Narinig ko kay Ate Luo. Okay lang ba na pumasok sa laboratorio? Kami na nag-eksperimento ay nasa loob, sa labas ang lugar ng meeting. Ayos lang. 2 beses na si Muchen, hinila ako at umupo sa bakanteng lugar. Magkaharap sina Luok Singran at Muchen, nakikinig ako sa tabi. Kaya nga sabi nila, ang graduate student ay iba talaga. Ang galing ng kakayahan. Hindi nagtagal, tumango si Muchen na parang may naunawaan siya. Tatanong pa sana ako, biglang bumukas ang pinto ng laboratorio. Nakaupo sa tapat ko, may suot na salamin. Napakagandang babae. Siya pala si Anuan. Tiningnan kami ni Anuan mula ulo hanggang paa. Nagpaliwanag si Luok Singran. Ito yung kaklase naming nakilala sa library noong nakaraan. May ilang problema siya sa assignment. Pumunta para magtanong. Malamig pa rin ang ugali.
Nagkatinginan kami ni Muchen, walang pag-aalinlangan, nakita namin sa mata ng isa't isa ang ilang salita. Ang lamig ng babae. Hinila ako ni Muchen para tumayo. Ayun. Ate, tapos na tanong. Uuna na kami. Salamat, ate. Walang anuman. Tama na. Kulang kami ng 2 assistant sa laboratorio. Interesado ba kayo? Sabay kaming nagulat ni Muchen at matalas kong napansin. Kumunot ang noo ni Anuan sa tabi. Malinaw na ayaw ng babaeng ito. Magsasalita na ako para tumanggi. Sabi ni Muchen, sige, Mingfeng, dali mag-add ng WeChat. Balikan na lang. Hindi, bakit ako dapat mag-add ng WeChat? Hindi ba nag-add na siya kay Luoxingran? Nagtataka ako, itinulak ako ni Muchen at pilit akong sinenyasan. Wala akong magawa. Ngumiti ako ng pilit at pumunta sa harap ni Luoxingran at Anuan. Mabilis naman si Luoxingran, masaya siyang nag-add. Sunod kay Anuan. Tingin ko parang gusto siyang tumanggi. Gaya ng inaasahan sa harap niya. Tiningnan niya ako, yung mga salitang tatanggihan, sasabihin na sana. Nang yumuko siya, nakita niya ang EAD code ng profile picture ko. Natigilan siya. Ito ba ang WeChat mo? Bigla siyang nangunot ang noo, itinaas ang tingin sa akin. Bakit? Ano pangalan mo? Mingfeng. Saan ka galing? Hindi, Anuan, nagtatanong ka ba ng talaan ng pamilya? Hindi pa ako sumasagot, si Luoxingran ay nagsalita, tapos tiningnan siya ni Anuan ng masama. Ang ganda ng babaeng ito, ang lakas ng tingin na yon. Si Luoxingran at si Muchen ay sabay na nagbilang. Tapos si Anuan ay nagpatuloy sa pagtitig sa akin para sumagot. Kailangan ba? Kaya sumagot na lang ako. Hindi pwedeng hindi sumagot, pero tila mas hindi pwede ang sumagot dahil nagtatanong ng talaan ng pamilya. Nang marinig ng babaeng iyon ang sagot ko, bigla siyang tumawa tapos itinaas ang ulo. Ang maganda at maliwanag na malalaking mata, diretsyo sa akin, parang ano ba ang tawag doon? Parang nahuli na biktima, nakakatakot sa pakiramdam. Pakiramdam ko may galit sa akin si Anuan. Bagamat nakangiti ang kanyang mukha, hindi umabot sa mga mata, yung tipong ngiti na hindi totoo. Maganda ang resulta ng college entrance exam, pumasok sa Tsinghua. Ang sinabing iyon ay kakaiba. Hindi ko agad naunawaan. Okay lang, tumawa ulit si Anuan. Parang galit, pero sa pagkakataong ito, kinuha niya ang kanyang telepono. Parang may isiset siya sa telepono, tapos iscan ang year code ko. Bukas pagkatapos ng klase, pumunta sa laboratorio. Wag mo na akong banggitin. Si Luoxingran sa tabi niya ay nagulat. Hindi ka ba nag-aatubili kanina? Dahil sumali kami sa laboratorio ni Anuan, si Muchen at ako ay hindi na sumali sa anumang club. Laboratorio lang. Pagod na. Si Luoxingran ay nag-apply sa kanilang advisor para sa posisyon naming 2 bilang assistant. 2 beses sa isang linggo, 2 oras bawat pagkakataon. Tuwing matapos. Si Muchen ay laging bumuntong hininga. Ako naman, mas kawawa, hindi pa nakakapag-ayos. May dumating na mensahe sa telepono. Sinabihan ako ni Anuan na bumalik sa laboratorio, may maling kalkula sa datos. Bumangon ako. Si Muchen ay naawa sa akin. Mingfeng, nagalit ka ba kay Ate Anuan? Hindi naman, unang beses ko siyang makita. Bakit araw-araw kanyang ginigipit? Pumasok ako sa laboratorio, na italaga ako sa tabi ni Anuan. Si Muchen ay nasa tabi ni Luoxingran. Pagkatapos ng unang araw ng eksperimento, si Muchen ay nagpahayag ng pakikiramay sa aking buhay bilang assistant. Narinig ko kay Ate Luoxingran kahit maganda si Ate Anuan. Ngunit isang siraulo sa akademya si Linfeng, magandang araw mo darating pa. Sa mga panahong ito, lubos kong naunawaan ang katagang ito. Kapag nag-eksperimento si Anuan. Nakasuot ng puting laboratory gown, may salaming pangprotekta, ang kanyang mahaba at makintab na buhok. Tinatali ng isang goma, ang whiteboard sa tabi ay puno ng kalkuladong datos ng eksperimento. Ate, hindi man lang ako tiningnan ni Anuan, itinuro ang katabing blackboard. Yung pinadala ko sa'yo, kalkulahin mong muli, datos ng eksperimento. Malaki ang kalkulasyon, paulit-ulit kapag nagsimula ng magkalkula. Nakakalimutan ko na ang oras, tapos na ba? Konti na lang. Tapat akong nagsalita, saan ka hindi marunong? Dito. Itinuro ko ang lugar, lumapit siya, kinuha ang whiteboard pen sa kamay ko. Sa ganitong paraan ng pagtuturo ng walang paliwanag, bigla kong naalala si Ate Luoxingran mula sa Peking University. Inilapag ni Anuan ang whiteboard pen. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. CJ, gabing-gabi na, umuwi ka na muna, bukas ulit. Lumingon si Anuan at sinabi sa akin, paglabas namin ng laboratory building, sinabi ko. Medyo gabi na rin, ate, delikado kang mag-isa. Sasamahan na lang kita. Tiningnan ako ni Anuan, malamig ang kanyang mukha. Ngunit hindi tumanggi, bahagyang tumango. Sa daan. Wala kaming usapan, sobrang awkward talaga, naisip ko. Dapat akong maghanap ng topic para masira ang katahimikan. Ate, salamat na yon. Walang anuman.
Hindi talaga matutuloy ang usapan na ito. Humanap ako ng iba pang topic, pero lahat ay pinatigil ni Anuan. Sa palagay ko tama si Muchen, ang maliit na utak ni Anuan ay puro eksperimento lang siguro. Pagbalik sa dormitoryo, nagreklamo ako kay Muchen. Nag-isip si Muchen sandali. At sinabi, baka hindi ka marunong pumili ng topic. Ganun ba? Sa tingin ko maganda naman ang mga topic ko, pero ang layo ng usapan nyo. Ganun ka rin ba sa ibang babae? Ibang babae? Naaalala ko, bukod sa mga kaklase noong high school. Ang ibang babae, si ate na taga Peking University lang. Kahit online lang kami nag-uusap. Hindi kami nagkita, pero maayos naman ang usapan namin. Lalo na si ate taga Peking University, hindi niya hinahayaang mahulog ang usapan. Sa paghahambing na ito, bigla ko siyang na-miss. Napabuntong hininga ako, hindi ko alam kung kumusta na siya ngayon. Dati plano ko pagkatapos ng college entrance exam, makipagkita sa kanya, magpasalamat. Kung ibabalik ko ngayon si ate sa mga kaibigan, ang ideyang ito ay parang damong ligaw na lumalago. Nag-alinlangan ng ilang araw, sa huli na kumbinsi ko ang sarili ko, sa lahat ng paraan. Dapat kong sabihin sa kanya ang pasensya at salamat, kaya walang pag-alinlangan. Binuksan ko ang pamilyar na profile picture, nagpadala ng friend request, pero naghintay ako ng mahabang panahon. Wala pa ring acceptance. Nawalan ako ng pag-asa, malamang galit pa siya. Ayaw tanggapin ang friend request ko. Masama ang loob ko, buong umaga akong nakayuko. Nang matapos ang klase ng hapon, sa aking message box, may lumabas na bagong mensahe. Tinanggap na niya ang friend request mo. Tuwa akong tumayo, sabik na sabik. Nagpadala ng unang mensahe, ate, tagal na nating hindi nagkita. Sinagot niya ako ng sunod-sunod na tuldok. Tingnan ang mga tuldok na ito, pamilyar ang lasa. Magti-type sana ako ng mahabang mensahe, para ipahayag ang aking pasasalamat at pananabik, ngunit biglang lumabas ang mensahe niya. Bakit mo ako tinanggal? Ay nako, balak ko sana. Dahan-dahang lapitan ang topic na ito, hindi ko inaasahan na diretsyo siya. Mabuti na lang sa likod ng cellphone. Hindi niya nakikita ang hiya ko. Tahimik at may guilt, nagtype ako ng ilang salita. Nahihiya akong harapin ka. Pumasok ka sa Tsinghua, nahihiya ka pa rin sa akin. Alam mo na pala lahat. Tumahimik ulit siya. Naalala ko dati. Nag-post ako sa Moments tungkol sa pagpasok sa Tsinghua, malamang nakita ni ate. Sa ngayon, kailangan ko nang humingi ng tawad ng buong puso. Ipinaliwanag ko kay ate taga Peking University ang buwan ng aking pagkakasala at pagsisisi. At sinabi ko rin sa kanya, ang totoo, gusto ko talaga ang Tsinghua, pero lang. Siya ay palaging nag-udyok sa akin na magbeyda, natatakot akong bigin siya. Kaya naman nagsinungaling ako na hindi maganda ang aking marka, agad akong nagpadala ng mensahe. Hindi na naman siya sumagot, akala ko nagalit na naman siya, ngunit pagkalipas ng 10 minuto. Nag-reply na siya, kakagawa lang ng eksperimento, G. Maganda rin ang Tsinghua, hindi pala nagalit ang ate, kumalma ang aking kalooban. Parang nahanap ko na naman ang dating gaan ng pakikipag-usap sa kanya, eksperimento. Ate, nag-aaral ka pa ba? Tuloy-tuloy na masteral at doktorado. Wow, ang galing! Anong kurso mo? Materials and Engineering B. Hindi ba ito ang kaparehas kong kurso? Agad akong natuwa, lumiwanag ang aking mga mata. Ako rin ito ang kurso, ate, talagang tadhana tayo. Hindi na naman siya nagsalita, pero okay lang, simula pa noong una. Kahit papaano, ang batong bumabagabag sa aking puso ay naibsan na pagkatapos ng pagkakasundo naming dalawa ng ate. Gumanda rin ang aking kalooban, kahit napilit akong ginawang katulong ni Anuan hanggang alas 9 ng gabi. Wala akong reklamo, nagulat si Mochen, baka naman na-infect na ako ni Anuan. At mula nang malaman ko na pareho kami ng kurso ng ate mula sa Beida, tuwing may hindi ako maintindihan. Agad ko siyang tinatanong, parang bumalik sa dati noong tinuturuan niya ako sa pagre-review ng grade 12. Isang gabi, gaya ng dati, nakikipag-chat ako sa ate mula sa Beida, tungkol sa mga hakbang at datos ng eksperimento ngayon. May hindi ako maintindihan, kaya isinulat ko na lang, babalik sa ate mula sa Beida para magtanong. Matapos niyang sagutin ang aking mga katanungan, nagtatakang tanong niya, bakit hindi mo sinabi noong ginagawa mo ang eksperimento? Natatakot ako na isipin ng ate kong facilitator na bobo ako kapag nagsimula na ako Hindi na ako titigil. Hindi mo alam, ang ate kong facilitator ay sobrang galing. Ang pagiging katulong ni Anuan ay hindi naman masama, marami akong natututunan. Pero isang problema, napakabilis ng utak niya, hindi ko pa naintindihan. Paano nagawa ang nakaraang hakbang, diretsyo na siya sa resulta? Siguro para sa kanya. Ang mga hakbang na iyon ay simple at pwedeng laktawan, pero para sa akin, isang baguhang freshman. Talagang hindi ko kayang sumabay. Inaakala ko na ang utak niya ay parang computer, hindi na kailangan mag-isip. Parang may programa sa utak niya. Pagkatapos magpadala ng serye ng mensahe, hindi na naman sumagot ang ate mula sa Beida. Malamang nag-eksperimento na naman.
Kinabukasan, pumunta ako sa laboratorio. Maaga akong dumating, hindi pa bukas ang laboratorio, naghintay ako ng sandali. Nakita ko si Anuan na dumating ng huli, magandang umaga, ate, bati ko. Tiningnan niya ako, sumagot ng yuy. Nang matapos ang eksperimento. Nag-aayos ako ng gamit, bigla akong tinawag ni Anuan, Ming Fengni. May hindi ka ba naintindihan sa eksperimento ngayon? Nagulat ako sa kanya. Suot niya ang puting gown, ang salaming pangproteksyon ay nasa ibabaw ng kanyang sariling salamin nang makita niyang tinititigan ko siya. Bigla siyang umubo, namula ang pisngi at umiwas ng tingin, tila hindi komportable ang kanyang ekspresyon. Hindi mo narinig? May hindi ka ba naintindihan sa eksperimento ngayon? Meron. Agad kong inilabas ang maliit na notebook at nagtanong, isa-isang sinagot ni Anuan lahat hanggang sa huli. Bigla niyang sinabi, kung may hindi ka maintindihan sa susunod, direkta ka na lang lumapit sa akin. Sige, salamat ate. Sumagot si Anuan ng easy. Umalis siya sa laboratorio, pagbalik ko sa dormitoryo, hindi ako makapaghintay. Nagpadala ako ng mensahe sa ate mula sa Beida, ate, ngayon lang sumikat ang araw mula sa kanluran. Ang ate kong facilitator na lagi kong kasama, ngayon ay tinanong ako kung may hindi ako naintindihan pagkatapos ng eksperimento. Kaya, ate, ikaw talaga ang aking swerte. Sunod-sunod akong nagpadala ng ilang emoticon, hindi na naman siya sumagot, pero sanay na ako. Sa mga sumunod na araw, abala at puno ang buhay ko, matagal na kaming katulong ni Mochen. Nakikilala ko na ang mga kuya sa laboratorio, minsan nagkakasabay kumain, Ming Fengni. Mochen, may oras ba kayo ngayong gabi? May inuman ang grupo. Sumagot ako, saka ko napansin na nagkukwenta pa si Anuan sa tabi. Sa totoo lang, 2 buwan na akong katulong niya, bihira ko siyang makasabay kumain sa iba. 80. May inuman na yung gabi, sasama ka ba? Tiningnan ako ni Anuan ang kanyang mga mata. Talagang maganda siya, pero ang lungkot tingnan kapag may pagkamalamig, kaya hindi ko siya makausap ng maayos. Kung hindi dahil sa pagbabago ng kanyang pagtrato sa akin nitong mga nakaraang araw, hindi ko ito masasabi. Akala ko hindi sasagot si Anuan. Pero tinanggal niya ang kanyang salaming pangprotekta at mahinang sumagot, sige. Pumayag siya, nagulat at nagitla ako. Gabi na, nagkainan kami. Masaya ang lahat sa usapan, kinuha ko ang telepono at suwail na nag-text kay Senior mula sa Peking University. Senior, nakipagkainan ako kasama ng mga kasamahan ngayon. Pagkatapos mag-text, hinintay ko ang kanyang sagot, nang tumingin ako, nakita ko si Anuan na nakaupo sa tapat ko. Pareho lang kaming kumakain, pero tahimik siyang parang hindi kasali. Nakayuko si Anuan, parang naglalaro sa telepono. Hindi ko alam kung bakit. Bigla siyang tumingin sa akin, ang biglaang tingin na ito ay nagpasikip sa aking dibdib. Buti na lang nag-beep ang telepono ko, si Senior mula sa Peking University ang sumagot. Tanong niya at saka, wala na, sinabi lang sa'yo. Medyo boring ang usapan, naghanda akong maghanap ng bagong paksa, nang may tumawag sa akin sa hapag. Minfeng, huwag kang palaging naglalaro ng telepono, sama ka sa usapan. Naguguluhan akong tumingala, tinawag din si Anuan at ibinaba ang telepono. Pero, parang mas maganda ang kanyang itsura kaysa kanina, may bahid ng ngiti sa kanyang mukha. Nagtaka ako. Masaya rin ba siya sa paglalaro ng telepono? Pero maganda rin siya kapag mumingiti. Napilitan akong sumali sa usapan. May nagtanong sa akin, Minfeng, may girlfriend ka na ba? Sa tanong na yon, lahat ng nasa hapag ay tumingin sa akin. Biglang tinitigan, namumula ang aking mukha sa hiya. Paano sasagot? May magtutulak ba ng relasyon? Bigla may pumasok sa isip ko. Nasabi ko agad mayroon na. Pagkasabi, tumahimik ang buong paligid. Si Mochen ay hindi makapaniwalang tumingin sa akin. Kailan ka nagkaroon ng girlfriend sa likod ko? Bakit hindi ko alam? Napilit akong ngumiti ng pilit, hehehe. Hindi ako masyadong nagbibida. Pagkasabi, bigla kong naramdaman ng isang masamang tingin. Tumingin ako, si Anuan nga. Nagtagpo ang aming mga mata sa hangin, mabilis na umiwas si Anuan. Hindi. Namumula ba ang kanyang mata? Lumipat ang usapan mula sa akin, mabilis akong yumuko muli. Nag-text ako kay Senior mula sa Peking University, pero parang nawala na naman siya. Okay lang. Sunod-sunod akong nag-text ng ilang mensahe. Tuwang-tuwa, bigla kong narinig ang tunog ng pagbagsak ng telepono sa mesa. Tumingin ako, si Anuan pala. Sa mga susunod na araw, hindi na ako sinagot ni Senior mula sa Peking University. Nagtataka ako at ang mas ikinagulat ko. Sa mga araw na ito kapag nag-eksperimento, biglang naging mahigpit si Senior Anuan. Medyo mabigat ang buong kapaligiran sa lab. Walang nangahas magsalita ng malakas. Si Mochen, na para akong kawawa, sumusunod kay Anuan. Hindi napigilan na tanungin si Luok Xingran. Hindi ko rin alam kung bakit. Ganito ang nangyari noong siya ay nasa ika-4 na taon ng kolehiyo. Ano ang nangyari noong ika-4 na taon?
Tumulong siya sa isang high school na junior na mag-review para sa entrance exam pagkatapos ng exam, binlock siya nito. Isang taon siyang nag-review para sa bata. Wala namang konsensya ang bata. Si Muchen ay agad na sinabi sa akin ang mga ito. Siyempre, maingat niyang sinabi ito pero sa aking pandinig. Si Anuan, malamang ay broken-hearted. Kaya pala. Kaya naman, babae pa naman. May intindihan. Pumunta ako sa lab. Nakita ko si Anuan, masipag akong nagtatrabaho, pero sa mga araw na ito, parang sinasabayan siya ng malas. Hindi lang siya broken-hearted, pati ang eksperimento ay nagkaproblema. Dahil sa maling numero, nagkaroon ng error ang buong datos ng eksperimento. Kailangan itapon ang lahat ng naunang datos. Ang mga nakatatanda sa lab ay nagpuyat ng ilang gabi. Si Muchen at ako ay mga katulong lamang. May klase pa sa araw, hindi na kailangan sumama. Minsan pumupunta ako sa lab. Sa pamamagitan ng salamin, nakikita ko ang mga taong nakasuot ng lab coat na nagtatrabaho. Isang gabi, galing ako sa labas ng eskwelahan, dumaan sa gusali ng lab, nakita ko na bukas pa ang ilaw. Si Anuan lamang ang nasa loob. Senior, kumatok ako at pumasok. Namumula ang mata ni Anuan. Nang makita ako, mabilis niyang pinunasan ang kanyang mata. Bakit ka narito? Nanginginig ang boses niya na may kasamang iyak at sandali akong natigilan. Parang nahuli ko siya sa isang sikreto, hindi ko alam kung paano maibsan ang sitwasyon, kaya itinaas ko na lang ang supot ng merienda sa aking kamay. Hindi ka pa yata kumakain, bumili ako ng merienda, kain ka muna. Mababa ang boses na sumagot si Anuan ng ENN, at tinanong ko siya kung maayos ba ang kanyang eksperimento. Tumango siya, pero halatang hindi siya kontento. 2 subo lang ng tinapay ang kinain ni Anuan. Uminom siya ng malamig na tubig. Umuwi ka na, hindi ko pa tapos kalkulahin ang datos ng eksperimento. Ate, sasamahan na lang kita. Natigilan si Anuan habang nakatingin sa akin. Ngumiti ako, mas mabilis ang 2 tao kaysa isa, may punto naman ako. Hindi ako tinanggihan ni Anuan. Karamihan sa mga ilaw ng gusali ng eskwelahan ay nakapatay na. Tanging palapag na ito ng laboratorio ang nakailaw pa. Nag-compute kami ni Anuan hanggang 1:00 ng madaling araw at naghintay pa sa resulta ng datos. Nakaupo si Anuan sa upuan ng laboratorio, ang payat at mahina niyang anyo ay nagpapakita ng kahinaan. Buong pagkatao niya ay tila hindi na kasing matatag at malamig gaya ng dati. Nag-isip ako. Nagpa siya akong aliwin siya. Ang sabi nga, kapag sawi sa pag-ibig, swerte naman sa eksperimento. Kahit saan, may damo, basta gusto ng lalaki, makakahanap siya. Ginamit ko lahat ng bagay na akma sa kalagayan ni Anuan. Habang nakikinig, bigla siyang nagkunot ng noo. Anong score mo sa Filipino sa college entrance exam? Kaya pala. Anong ibig sabihin yan? Sinasabi ba niya na mahina ako sa Filipino? Kahit na talagang mahina ako sa asignaturang iyon. Pero mataas ang score ko sa science. Hindi ako pumayag at nakipagtalo kay Anuan. Sa wakas, nagkaroon ng konting ngiti sa mukha niya. Marami ka palang alam. Tinuruan ka ba ng girlfriend mo? Anong girlfriend? Nagpatuloy si Anuan sa pagkain ng tinapay. Puno ang magkabilang pisngi, malabo ang tanong. Kailan ka nagkaroon ng girlfriend? Naalala ko na lang yung sinabi ko noong nag-dinner kami dati. Patunay na kapag nagsinungaling ka, kailangan mong ituloy. Noong high school graduation, maagang pag-ibig, hindi nataranta akong umiling. Gamit ang tono ng pangalawang pagkikita na parang nag-imbestiga, tinanong ako ni Anuan, anong klaseng tao ang girlfriend mo? Saang eskwelahan? Peking University. Walang pag-aalinlangan ang sagot ko. Nagdududa ang tingin ni Anuan, kaya napilitan akong magdagdag, muntik na siyang makapasok doon. Tumingin si Anuan sa akin gamit ang kanyang maliwanag at itim na mga mata, kaya pinilit kong magsinungaling. Napakagaling ng girlfriend ko, muntik na siyang makapasok sa Peking University. Siya ang nag-review sa akin noong high school. Kung hindi ako makakarating dito. Pasensya na, Ate Xue, ikaw lang ang magiging takip ko. Kinuha ko ang WeChat, ang profile picture ni Ate Xue ng Peking University, at inabot kay Anuan. Tingnan, ito ang profile picture niya. Enan, biglang suminghap si Anuan. Karaniwang malamig at maputi ang kanyang magandang mukha, ngayon ay namula. Dali-dali kong inabot ang tubig sa kanya. Kinuha ni Anuan ang tubig ko at mabilis din niyang sinulyapan ako. Talaga bang girlfriend mo ito? Talaga. Hindi nagsalita si Anuan, mumiti lang. Ang ganda ng ngiti niya, bahagyang nakaarko ang kanyang mga mata, maliwanag ang kanyang tingin. Medyo namumula lang ang kanyang mukha. Buti na lang hindi na itinuloy ni Anuan ang paksang ito, kung hindi ko na kayang ituloy ang kasinungalingan. Pag-uwi, masaya akong natuklasan na sumagot na sa akin si Ate Xue ng Peking University. Pasensya na, busy ako kamakailan. Isang simpleng pangungusap ng paghingi ng tawad. Naalala ko lang na ginamit ko siya bilang takip, paano ako magkakaroon ng sama ng loob. Kabado pa nga ako. Okay lang. Pagkalipas ng ilang araw, natapos na ang eksperimento nila Anuan.
Ang pagiging assistant naming dalawa ni Muchen ay pansamantalang natapos din habang nag-scroll ako sa telepono. Natuklasan ko na bihirang mag-post si Ate Xu ng Peking University ng isang status at nakalocate pa sa aking lungsod. Ito ay isang malaking sorpresa para sa akin. Agad akong nagpadala ng mensahe, "Ate, may oras ka ba? Magkita tayo, gusto kitang tratuhin ng pagkain." "Salamat, may oras." Mabilis na sumagot ang kabilang panig. Sa wakas, nag-usap kaming magkita sa Lunes. Natuwa ako at gumawa ng separating mountain palm strike na galaw. Pagbalik ni Muchen at nakita akong ganito. Nagtataka at mausisa, "Anong nangyari sa'yo? Ang saya mo naman." "Darating ang kaibigan ko." Sa totoo lang, hindi ko mapigilan ang galak ko. "Ay, sa Lunes ng hapon, klase, paki-cover muna sa akin. Susunod na linggo ay practical class. Dapat hindi naman mahigpit." "Salamat, per. Masaya ako." Nag-reply na naman ako sa chat ng Ate Galing Beida na, sige, magsasabi ako sa'yo kapag oras na." CJ, ang training class ng Lunes ay ang unang training natin ngayong semester. Naalala ko sabi ni Anuan dati. Ang training ay parang eksperimento lang. Matagal na kaming naging assistant sa eksperimento ni Muchen at ako. Sa totoo lang, hindi ako masyadong na-excite sa training na to. Pagkatapos ng klase ng hapon, umalis na ako. "Tandaan mong tulungan ako," malapit ko nang ulitin kay Muchen. Tapos biglang pumasok ang guro ng training. Mula sa labas ng pinto. "Kumusta kayo? Ako si Anuan. Ako ang inyong kapalit na guro at direktang ate sa inyo. Ngayong linggong ito, ako ang magtuturo sa inyo ng training class." Ang pamilyar na boses na malamig pero malambing. Nagulat ako at napatingin. Hindi ko man lang natapos ang sasabihin ko. Biglang sumigaw ang buong silid-aralan. Si Muchen ay excited na hinampas-hampas ang kamay ko, "Si Anuan pala. Wow!" Ngayon nagsuot siya ng palda. Hindi ko alam kung bakit ngayong araw si Ate Anuan ay nagsuot ng puting palda. Maputi na siya at lalo pang pinaganda siya ng palda. At mukha siyang mas maganda at payat, may dagdag na lambing sa kanyang anyo. Malalaking mata. Mahahabang pilikmata, itim na buhok, mga labing parang cherry. Kasama ang magandang mukha, bulaklak sa laboratorio, talagang hindi sikat ang pangalan. Kahit na saglit akong nawala, mabilis kong inalis ang tingin. Sira! Kung si Anuan ang kapalit na guro, hindi na ba ako makakalayas? Si Muchen ay nasa kalagitnaan pa rin ng kanyang paghanga. Kakasabi ko lang sa kanya na tumahimik, at nang tumingin ako, nakasalubong ko ang tingin ni Anuan mula sa harap. Ang kanyang mga mata ay tahimik at malambing, isang sulyap lang, at biglang kumabog ang puso ko. Mabilis akong yumuko at tumingin sa libro. Dahil si Anuan ang nagtuturo, si Muchen ay nakinig. Nang sobrang seryoso, pinagdudahan ko kung nakalimutan na niya ang mga sinabi ko. "Kuya, hindi na kita matutulungan dito. Huwag mong kalimutan, assistant ka ni Anuan. Kapag lumayas ka, siya ang unang makakapansin," sabi ni Muchen. Na walang magawa, tiningnan ko ang phone ko, kaya nagchat na lang ako kay Ate Galing Beida. Para sabihin na kung dumating siya ng maaga, hintayin muna ako. Pagkatapos kong isend ang mensahe, biglang nagring ang phone ni Anuan sa harap. "Pasensya na." Tumigil si Anuan sa pagtuturo, tumingin sa phone, at nag-swipe ng daliri. Bago ibinalik ang phone sa lamesa, at mabilis kong natanggap ang reply mula kay Ate Galing Beida. "CJ, ang klase ng hapon ay parang wala sa akin ang isip." Hirap na hinintay hanggang sa huling klase, at nagdesisyon akong humingi ng permiso kay Anuan. Pumunta ako sa gilid ng lamesa. Tapos na si Anuan sa isang klase, umiinom ng tubig at nagbabasa ng notes. "Guro." Nagulat si Anuan, umubo, "Anong kailangan?" "May gagawin ako mamaya, kailangan kong mag-leave ng isang klase." "Hindi pwede. May totoo akong gagawin. Bumalik ka. Mahalaga ang susunod na aralin. Kung lalayas ka, mawawala ang iyong daily grade." Ngumiti si Anuan sa akin, pikit ang mga mata. Ang ganda ng babae, pero ang sakit naman ng mga salita niya. Hindi ako naka-leave, bumalik ako sa upuan ko, malungkot. Pagkatapos, inilabas ko ang phone ko. At nagreklamo kay Ate Galing Beida, hindi ako pinayagan ng guro na mag-leave. Ang sama ng babae. Isinumpa ko na walang konsensya siya sa paggawa ng eksperimento, galit na galit kong tinatalak ang screen ng cellphone ko. Sa harap, patuloy na nagring ang phone ni Anuan, na antala ang kanyang pagtuturo. Nagsimulang mag-usap-usap ang klase. Hinampas ni Muchen ang balikat ko, bakit ang daming mensahe ni Anuan? Baka naman, hinahanap siya ng boyfriend niya. Paano ko malalaman? Nasa gitna ako ng galit at lungkot, hindi ko napansin na tumingin si Anuan sa phone. Bago niya ibinaba ito, walang magawa. "Ming Feng," mabilis akong tumingin. Pero diretsong sinabi ni Anuan, "Umakyat ka. Gawin mo itong problema." Doon ko lang napansin na puno ng math problems ang pisara. Sira. Hindi ako nakinig. Matagal akong natulala, hindi alam. Ako hindi ko alam. Nakakahiya. Nakakahiya talaga. Ngumiti si Anuan, pero tinuro ko na ito sa'yo dati. "Umakyat ka."
Sa sinabi niyang ito, biglang tumahimik ang laboratorio. Tunog ng sabayang paghinga ng hangin. Lalo akong nagulat, hindi ba? Ano itong nakakalitong mga salita? Lalo pang nagulat si Muchen habang nakatingin sa akin. Nakipagkita ka pala kay Senior An ng lihim. Nag-iisa kayo. Binigyan ka pa niya ng pribadong klase. Ano? Kailan niya ako binigyan ng pribadong klase? Hindi ko alam. Nasa mahirap na sitwasyon ako. Naghihintay pa rin si Anuan. Kailangan ko nang tumayo at lumapit upang kunin ang marker mula sa kanya. Habang pinagmamasdan ko ang problema, may hindi ako maputol na pakiramdam. Maya-maya, isang kidlat ng ideya ang pumasok sa isip ko. Hindi ba ito ang problemang tinalakay namin ng senior mula sa Peking University noong nakaraang araw? Sinabi niyang bibigyan ka ng problema para subukan, tingnan kung gaano kahirap. Bakit mo ako susubukan muli? Bukas ay magtuturo ako para sa aking advisor. Natatakot ako na masyadong mahirap ang problema at hindi ito maintindihan ng mga bagong estudyante. Hawak ko ang marker, ngunit ang utak ko ay walang laman. Katabi ko si Anuan. Nararamdaman ko na ang kanyang tingin ay nasa akin at ang kanyang telepono sa podium. Ay tahimik na. Hindi ito possible. Ang ganitong pagkakataon ay tatama sa akin. Sa aking isipan ay may iba't ibang magkakagulong tunog. Hindi ko alam kung paano ako bumaba sa podium. Tiningnan ako ni Muchen na may kalituhan. Hindi naman ganoon. Isang problema lang ay natakot ka na. Sa podium, si Anuan ay nagpapaliwanag na ng solusyon sa problema. Siya ay maganda. Ang ganda ng boses. Ang mga tao sa ibaba ay nakikinig ng mabuti. Narinig ko mula kay Senior Luxingran na si Anuan ay direktang inendorso sa Tsinghua, hindi sumali sa college entrance exam bagaman babae. Ngunit ang utak ay pambihira. Sunod-sunod na panalo sa iba't ibang kompetisyon sa pisika sa universidad. Maya-maya, diretso sa doctorate. Siya ay isang akademikong baliw. Subalit, ang taong ito ay may isang bagay na naugnay sa karaniwang tao, mahilig maglaro ng mga laro. Ang laro na kanyang nilalaro ay pangkaraniwan. Talagang pangkaraniwan dahil ang larong iyon ay nilalaro ko rin. At sa larong iyon ko nakilala ang senior mula sa Peking University. Naalala ko ang bawat detalye ng aming pag-uusap. Maraming detalye. Hindi naman talaga mahirap suriin. Parehong edad, parehong kurso. Parehong nagkataon na gumagawa ng eksperimento. Sa huli, sa pagitan ni Anuan at ng senior mula sa Peking University, ay isang pantay na tanda. Naku, anong impyernong sitwasyon ito? Nanginginig kong kinuha ang telepono. Ang mensahe ay nanatili sa aking pagpigil kay Anuan na gumawa ng eksperimento ng walang cooling cup. Nanginginig kong pinindot ang plus sign at pagkatapos ay pinindot ang voice call. Ang natatanging voice call ng WeChat. Tumulog ang tunog sa silid-aralan. Biglang natahimik muli ang lahat. Huminto muli si Anuan sa pagtuturo. At nagsabi muli ng pasensya pagkatapos ay kinuha ang telepono sa podium. Kasunod, ang kanyang kilos ay tumigil. Ang kanyang itim na walang liwanag na mga mata ay bahagyang tumingala. Ang malamig at malambing na tingin ay dumaan sa karamihan at nagtagpo sa akin. Pagkatapos ay ngumiti siya ng bahagya. Bigla akong nakaramdam ng pagdidilim ng aking paningin. Biro ba ito? Bakit ang aking online dating partner na gustong pumunta ako sa Peking University ay nasa Tsinghua at naging kapalit kong guro? Tapos na ang klase. Sunod-sunod na umalis ang mga estudyante sa silid-aralan. Nagtaka si Muchen. Bakit nakaupo ka pa? Hindi ba may kaibigan kang nakasama? Bakit hindi ka pa umalis? Ang kaibigan ay nasa podium. Hindi na ako pinansin ni Muchen. Aalis na ako. May nakasabay akong si Luxingran para kumain. Umalis si Muchen, naiwan ako mag-isa. At si Anuan na nasa podium, kasama ang mga estudyanteng nagtatanong sa kanya. Ano ngayon ang gagawin ko? Diretso nang umalis? O maghintay para sa senior mula sa Peking University? Hindi. Dapat si Anuan ang kasama. Nag-alinlangan ako sandali at nagpa siyang tumakas ng palihim. Ngunit nang makarating ako sa pintuan ng silid-aralan, tinawag ako. Ming Feng. Lumingon ako at sinalubong ang tingin ni Anuan, pati na rin ang chismis na tingin ng estudyanteng nagtatanong. Sandali lang. Habang ang mga tingin ng mga estudyante ay lalong nagiging mausisa. Sa tingin ko ay hindi ko na maipapaliwanag ang lahat. Hanggang dito na lang. Kung may hindi maintindihan, ay message mo ako sa WeChat. Sige, paalam, guro. Inayos ni Anuan ang kanyang mga gamit at tumayo. Ang mga estudyanteng dumadaan ay gumagalaw. Ngunit ang kanilang mga tingin ay nasa akin pa rin. Ano ang nangyayari? Ming Feng, ano ang meron sa inyo ni Guro An? Ang sabi ng estudyanteng nasa tabi niya. Hindi. Pakikuha mo naman iyang tingin mo, huwag kang masyadong tsismoso. Sa wakas si Anuan ay lumapit sa akin. Tara, lumakad siya ng 2 hakbang. Nang makita niyang nakatayo pa rin ako, nagtatakang lumingon sa akin. Ano ng problema? Kinakabahan, mahina ang tuhod, totoo kong sagot. Tumigil sandali si Anuan, biglang tumawa. Sabi ko na nga ba?
Maganda siyang umiti, pero ngayon hindi oras para tuksuhin ako. Lumingon si Anuan sa akin. Dito na lang tayo mag-usap. Parang maiiyak na ako. Pasensya na, ate, hindi ko alam. Na ikaw pala ang ate mula sa Peking University, kung hindi, hindi kita gagawing katatawanan. Hindi lang isang beses. Akong nagreklamo kay Anuan sa pamamagitan ng ate mula sa Peking University, pero hindi ko akalaing sa harap mo pala mismo. Siyempre hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ginamit ko ang larawan niya para sabihin kay Anuan na siya ang nobya ko. Kapag naaalala ko noong gabing iyon, ang bigat ng aking loob. Habang pinipigilan ni Anuan ang pagtawa, sobrang nakakahiya. Patawarin mo na po ako, huwag mo akong bawasan ng grade. Mahina akong nakiusap. Inilingon ni Anuan ang ulo, masaya at makulit, iba sa kanyang karaniwang seryoso at malamig na anyo. Pero kahit papaano, nakita ko na sa kanya ang hitsura ng ate mula sa Peking University. Sabi ko na nga ba, hindi magiging ganito kalamig ang ate mula sa Peking University. Hindi pa rin nagsalita si Anuan, ako naman ang nagsalita ng marami. Hindi mo ako masisisi. Kung sinabi mo sa akin agad na ikaw pala ang ate mula sa Peking University, hindi sana nangyari ito. Ano ang hindi mangyayari? Sumunod si Anuan, sumakay lang ako sa uso. Dumilim ang paningin ko. Ate, maawa ka naman sa akin. Nagtaas ng kilay si Anuan. Hindi ba sabi mo ay ililibre mo ako ng pagkain? Ang pagkikita namin ng ate mula sa Peking University ay hindi gaanong masaya gaya ng inaasahan ko, sa halip ay sobrang kinakabahan. Sa kainan, tahimik at maayos si Anuan, may magandang asal, paminsan-minsan ay tumitingin sa akin. Ang mga mata niya ay maliwanag at diretsyo. Sa kabilang banda, ako'y hindi mapakali, nakatingin sa kabila kay Anuan. Palihim kong inilabas ang cellphone at naghanap online, ang online dating partner. Ay naging substitute teacher ko, anong gagawin? May isang mainit na komento sa ibaba. Ang tanong na ito ay dapat itanong sa Zihu, maling lugar ako. Biglang, tumibok ng malakas ang puso ko. Anong nangyari? Tapos na akong kumain. Tapos ka na ba? Tapos na. Sige, tara. Tumayo kami ni Anuan at umalis sa restaurant. Pag-isipan ko pa, kailangan ko pa ring ihatid si Anuan sa dormitoryo. Pagdating sa ilalim ng dormitoryo, hindi ko pa rin alam kung paano haharapin si Anuan, kaya sinabi ko na lang, magpahinga ka ng maaga. Ikaw din humiti si Anuan at sumagot. Pagdating ko sa dormitoryo, nakauwi na si Mochen, nagtatakang tumingin sa akin. Hindi ba kayo kumain ng kaibigan mo? Bakit nakita kitang magkasama kanina ni Ate Anuan? Ang kaibigan mo ba ay siya? Sa gabi, nagpadala sa akin si Anuan ng mensahe gamit ang WeChat account ng ate mula sa Peking University. Ito ang personal kong account. Yung dati kong idinagdag sa'yo sa lab ay work account. Kaya pala, kung ginamit niya ang personal account mula pa sa simula, baka alam ko na agad. Sa unang pagkakataon, hindi ako nag-reply. At pagkatapos nito, unti-unting bumaba ang dalas ng aming usapan ni Anuan. Pagkatapos ng linggo ng practice, tinanong ako ni Anuan kung gusto ko pa bang maging assistant niya. Pag-iisipan ko, nang marinig ang sagot ko, isang sandali ng lungkot ang dumaan sa mukha ni Anuan. Siya ay matalino, tiyak na napansin niya ang aking paglayo sa mga nakaraang araw. Sige, sabihin mo sa akin kapag napag-isipan mo na. Tumango ako. Pumayag na si Mochen na maging assistant ulit ni Luok Xingran. Pagbalik, tinanong niya ako. Sabi ko, pinag-isipan ko pa. Kailangan pa bang pag-isipan yan? Hindi ba kayo nagtutulungan ng maayos? Naguguluhan si Mochen. Bumuntong hininga ako. Napilitan akong sabihin ang totoo. Sinabi ko, simula noong grade 11 ako. Nakipag-flirt ako sa isang ate, pinatulong ko siya sa pag-aaral ko. Sinabi niya na mag-aral ako sa Peking University. Pero nakapasa ako sa Tsinghua, at ang kakaiba, yung babaeng nagsabi sa akin na mag-aral sa Peking University ay taga Tsinghua pala 500 at 2 namangha si Mochen matapos marinig. Mabilis niyang naunawaan ang mahalagang punto 500 at 3 linawin ang lohika. Kaya si Anuan ang nagturo sa iyo 504, naku 505 ito ay aabot ng hindi bababa sa 100,000 salita para maisulat. Kaya bakit ka lumayo kay Anuan 506 dahil sinabi ko sa harap ni Anuan na siya ang aking kasintahan. Tungkol doon 507 kaya kong mag-cringe ng sobra hanggang maghukay ng 3 kwarto. Kung hindi ako lumayo, ang pagkikita ulit ay sobrang awkward 508 walang awa akong pinagtawanan ni Mochen. Sa ilalim ng aking tingin, nagpigil siya 500 at siyam seryosong nagpaliwanag. Pre, maniwala ka sa akin 510 kung si Ate Anuan ay walang gusto sa'yo, lulukso ako mula rito. Hindi naman kailangan 511, hindi ako bobo, sagot ko. Tinapik ni Mochen ang balikat ko 512 kaya bilisan mo, huwag mag-aksaya ng oras. Nagpadala ako ng mensahe sa senior ng Peking University 513 sa pagkakataong ito, direkta ko siyang tinawag na Anuan.
Tinanong ko kung libre siya 514 na gusto ko siyang makilala at makipag-usap. Sabi ni Anuan mamaya, may ginagawa siyang eksperimento ngayon 515 pupunta ako sa laboratorio para hanapin ka. Pagdating ko sa lab, tapos na ang eksperimento ni Anuan 516 na sumusulat siya ng report ng eksperimento. May kailangan ka? Bakit nagmamadali kang makita ako 517? Napaka-urgente, seryosong sabi ko. Tumigil sandali si Anuan 518 umupo ka at mag-usap. Hindi na, tatayo na lang ako 519 ang sasabihin ko ay napakahalaga. Makinig kang mabuti 520 marahil nakaapekto ang aking seryosong ekspresyon kay Anuan. Medyo kinakabahan din siya 521, sige, magsalita ka. Tungkol doon 522, pasensya na tungkol sa dati. Ang biglaang paghingi ng tawad 523 na mangha si Anuan. Tiningnan niya ako. Anong bagay 524? Maraming bagay. Hindi ko dapat tinanggal ka agad pagkatapos ng pagsusulit 525, nagreklamo pa ako tungkol sa iyo gamit ang account ng senior ng Peking University at sinabing ikaw ang aking kasintahan. Matapos malaman ang iyong pagkatao, 526 sadyang lumayo ako sa iyo, nagdulot ng problema. Paano mo nalaman na magugulo ako 527, hindi ba? Iminulat ko ang aking mga mata, medyo nahiya 528, nag-isip ako ng sobra ulit. Marahil masyadong mabilis nagbago ang aking seryosong ekspresyon 520, hindi napigilan ni Anuan na tumawa. Hindi ko alam kung sinasagot niya ang aking naunang pangungusap 530 o ang huling pangungusap. At ang kanyang pagputol ay hindi ko na alam kung ano ang sasabihin 531, pinaalalahanan ako ni Anuan, tapos ka na. At saka 532, pumayag akong maging katulong mo. Bumaba ang tingin ni Anuan. Kung gayon, ako naman ang magsasalita, 533, tinanggal mo ako ng walang sabi-sabi. Hindi maganda yon. Kung may ginawa akong mali 534, sana sabihin mo sa akin ng diretsyo, huwag itago at sa huli ay maging hindi pagkakaunawaan. Walang cold violence 535 at huwag sadyang lumayo. Sa huli, huwag magsinungaling sa akin 536 medyo natulala ako. Ito ba ay kinakailangan para maging katulong mo 537? Hindi. Kung gayon ano yon? Ito ay kinakailangan para sa isang kasintahan. Pinigil ko ang aking hininga 538 ang mga mata ni Anuan ay malambot, ang kanyang boses parang simoy ng tagsibol. Pwede ba akong maging kasintahan mo 539 tahimik ang laboratorio? Ngunit sa aking isip, may boses na sumisigaw, pumayag ka sa kanya 540 pagkatapos ay tiningnan ko si Anuan ng seryoso. Kaya mo ba 541 saka mangako sa akin ng isang bagay? Sabihin mo, gusto kong mag-aral ng masteral 542 pero pwede mo bang huwag akong pag-eksamen sa Peking University? Nagulat si Anuan 543 makalipas ang ilang sandali, ngumiti siya at tumango. Paulit-ulit kong tinanong, talaga 544 talaga. Matapos makuha ang pangako ni Anuan, masaya ko siyang yakap 545, sige. Hindi na kailangan kumuha ng exam sa Peking University, at may girlfriend akong henyo sa Tsinghua, 546. Ang aking buhay kolehiyo ay nagsisimula pa lamang. Matapos maging magkasama ni Anuan 547, talagang hindi ako pinilit ni Anuan na kumuha ng exam sa Peking University. Noong taon na nakuha ko ang spot ng live streaming ng paaralan, nag-propose ako kay Anuan 548 pagkatapos ng graduation. Nagpakasal kami at nagkaroon ng napaka-cute na anak 549. Sa araw ng full moon ng bata, hawak ni Anuan ang bata at sa isang pangako na liham 550 naglagay ng handprint. Anak, hinihikayat kitang pumasok sa Peking University, 502 na mangha si Mochen matapos marinig. Mabilis niyang naunawaan ang mahalagang punto 503 linawin ang lohika. Kaya si Anuan ang nagturo sa iyo 504. Naku 505 ito ay aabot ng hindi bababa sa 100,000 salita para maisulat. Kaya bakit ka lumayo kay Anuan 506 dahil sinabi ko sa harap ni Anuan na siya ang aking kasintahan. Tungkol doon 507 kaya kong mag-cringe ng sobra hanggang maghukay ng 3 kwarto. Kung hindi ako lumayo, ang pagkikita ulit ay sobrang awkward 508 walang awa akong pinagtawanan ni Mochen. Sa ilalim ng aking tingin, nagpigil siya 500 at siyam seryosong nagpaliwanag. Pre, maniwala ka sa akin 510 kung si Ate Anuan ay walang gusto sa'yo, lulukso ako mula rito. Hindi naman kailangan 511, hindi ako bobo, sagot ko.
Tinapik ni Mochen ang balikat ko 512 kaya bilisan mo, huwag mag-aksaya ng oras. Nagpadala ako ng mensahe sa senior ng Peking University 513 sa pagkakataong ito, direkta ko siyang tinawag na Anuan. Tinanong ko kung libre siya 514 na gusto ko siyang makilala at makipag-usap. Sabi ni Anuan mamaya, may ginagawa siyang eksperimento ngayon 515 pupunta ako sa laboratorio para hanapin ka. Pagdating ko sa lab, tapos na ang eksperimento ni Anuan 516 na sumusulat siya ng report ng eksperimento. May kailangan ka? Bakit nagmamadali kang makita ako 517? Napaka-urgente, seryosong sabi ko. Tumigil sandali si Anuan 518 umupo ka at mag-usap. Hindi na, tatayo na lang ako 519 ang sasabihin ko ay napakahalaga. Makinig kang mabuti 520 marahil nakaapekto ang aking seryosong ekspresyon kay Anuan. Medyo kinakabahan din siya 521, sige, magsalita ka. Tungkol doon 522, pasensya na tungkol sa dati. Ang biglaang paghingi ng tawad 523 na mangha si Anuan. Tiningnan niya ako. Anong bagay 524? Maraming bagay. Hindi ko dapat tinanggal ka agad pagkatapos ng pagsusulit 525, nagreklamo pa ako tungkol sa iyo gamit ang account ng senior ng Peking University at sinabing ikaw ang aking kasintahan. Matapos malaman ang iyong pagkatao, 526 sadyang lumayo ako sa iyo, nagdulot ng problema. Paano mo nalaman na magugulo ako 527, hindi ba? Iminulat ko ang aking mga mata, medyo nahiya 528, nag-isip ako ng sobra ulit. Marahil masyadong mabilis nagbago ang aking seryosong ekspresyon 529, hindi napigilan ni Anuan na tumawa. Hindi ko alam kung sinasagot niya ang aking naunang pangungusap 530 o ang huling pangungusap. At ang kanyang pagputol ay hindi ko na alam kung ano ang sasabihin 531, pinaalalahanan ako ni Anuan, tapos ka na. At saka 532, pumayag akong maging katulong mo. Bumaba ang tingin ni Anuan. Kung gayon, ako naman ang magsasalita, 533, tinanggal mo ako ng walang sabi-sabi. Hindi maganda yon. Kung may ginawa akong mali 534, sana sabihin mo sa akin ng diretsyo, huwag itago at sa huli ay maging hindi pagkakaunawaan. Walang cold violence 535 at huwag sadyang lumayo. Sa huli, huwag magsinungaling sa akin 536 medyo natulala ako. Ito ba ay kinakailangan para maging katulong mo 537? Hindi. Kung gayon ano yon? Ito ay kinakailangan para sa isang kasintahan. Pinigil ko ang aking hininga 538 ang mga mata ni Anuan ay malambot, ang kanyang boses parang simoy ng tagsibol. Pwede ba akong maging kasintahan mo 539 tahimik ang laboratorio? Ngunit sa aking isip, may boses na sumisigaw, pumayag ka sa kanya 540 pagkatapos ay tiningnan ko si Anuan ng seryoso. Kaya mo ba 541 saka mangako sa akin ng isang bagay? Sabihin mo, gusto kong mag-aral ng masteral 542 pero pwede mo bang huwag akong pag-eksamen sa Peking University? Nagulat si Anuan 543 makalipas ang ilang sandali, ngumiti siya at tumango. Paulit-ulit kong tinanong, talaga 544 talaga. Matapos makuha ang pangako ni Anuan, masaya ko siyang yakap 545, sige, hindi na. Kailangan kumuha ng exam sa Peking University, at may girlfriend akong henyo sa Tsinghua, 546, ang aking buhay kolehiyo ay nagsisimula pa lamang. Matapos maging magkasama ni Anuan 547, talagang hindi ako pinilit ni Anuan na kumuha ng exam sa Peking University. Noong taon na nakuha ko ang spot ng live streaming ng paaralan, nag-propose ako kay Anuan 548 pagkatapos ng graduation. Nagpakasal kami at nagkaroon ng napaka-cute na anak 549. Sa araw ng full moon ng bata, hawak ni Anuan ang bata at sa isang pangako na liham, siya pala ay taga-Tsinghua. Natigilan si Mochen matapos marinig ang lahat, mabilis niyang nakuha ang mahalagang punto. Nililinaw ang lohika, kaya si Anuan pala ay ang taong tumutulong sa iyo sa pag-aaral, naku. Hindi ito masusulat ng 10,000 salita, kaya bakit ka lumalayo kay Anuan? Dahil sinabi ko sa harap ni Anuan na siya ang kasintahan ko, tungkol dito. Kaya kong maghukay ng 3 silid, kung hindi ako lalayo at magkita muli, gaano kaya yon ka-awkward? Walang awa akong pinagtawanan ni Mochen, sa ilalim ng galit kong tingin, bahagyang natahimik siya. Seryosong nagpaliwanag, pare, maniwala ka sa akin. Kung walang interes sa iyo si Anuan na ate, tatalon ako rito, hindi naman kailangan. Hindi ako tanga, sagot ko, hinampas ni Mochen ang balikat ko.
Kaya bilisan mo na, huwag mag-aksaya ng oras. Nag-text ako kay ate mula sa Peking University. Ngayon, tinawag ko na siyang Anuan, tinanong ko kung may oras siya. Gusto ko siyang makita at makipag-usap, sabi ni Anuan mamaya, may ginagawa siyang eksperimento. Pupunta ako sa laboratorio para hanapin ka. Pagdating ko sa laboratorio, tapos na ang eksperimento ni Anuan. Sumusulat siya ng ulat ng eksperimento, may kailangan ka ba? Bakit gusto mo akong makita agad? Urgent, seryosong sabi ko, tumigil si Anuan sa kanyang ginagawa. Umupo ka at mag-usap tayo, hindi na, tatayo na lang ako. Ang susunod kong sasabihin ay napakahalaga, pakinggan mo ng mabuti. Marahil ang seryoso kong mukha ay nakaapekto kay Anuan, medyo kinakabahan din siya. Sige, sabihin mo, iyon. Ang nakaraan, pasensya na, bigla ang paghingi ng tawad. Nagulat si Anuan, tiningnan niya ako, ano yon? Marami, hindi ko dapat tinanggal ka pagkatapos ng college entrance exam. Ginamit ko pa ang account ng ate mula sa Peking University para mang-asar sa'yo. Sinabi pa na ikaw ang kasintahan ko, matapos malaman ang iyong pagkatao. Sadyang inilayo ka pa para magulo ka, paano mo nalaman na magugulo ako sa ganito? Hindi ba, iminulat ko ang aking mga mata, medyo nakakahiya. Ako na naman ang nag-iisip ng sobra, malamang, ang biglaang pagbabago ng aking seryosong ekspresyon. Hindi napigilan ni Anuan ang pagtawa, wala, hindi ko alam kung sinasagot niya ang sinabi ko sa naunang linya. O ang huling linya, at sa kanyang pagkagambala, hindi ko na alam kung ano ang sasabihin. Si Anuan pa ang nagpaalala sa akin, tapos na ba, at saka. Pumayag akong maging katulong mo, tumahimik si Anuan, kung gayon, ako na ang magsasalita. Tatanggalin mo agad ang tao nang walang sabi-sabi, hindi maganda ito, kung may mali akong nagawa. Gusto kong sabihin mo ng direkta, huwag itago hanggang maging hindi pagkakaunawaan, huwag maging cold violence. Huwag ding sadyang lumayo, at sa huli, huwag magsinungaling sa akin. Medyo natigilan ako, ito ba ang mga kailangan para maging katulong mo, hindi? Ano kung gayon, ito ay para sa isang kasintahan, hinabol ko ang aking hininga. Malambot ang ekspresyon ni Anuan, parang hangin ng tagsibol ang boses, maaari ba akong maging kasintahan mo? Tahimik ang laboratorio, ngunit sa aking isipan, laging sumisigaw ng isang boses na sumang-ayon sa kanya. Tapos tiningnan ko si Anuan, seryoso, maaari mo bang? Sumang-ayon din sa isang kahilingan ko, sabihin mo mag-aaral ako ng masters. Ngunit maaari mo bang, huwag akong papag-aralin sa Peking University, natigilan si Anuan. Makalipas ang ilang sandali, tumango siya ng may ngiti, ulit-ulit kong tanong, talaga? Talaga, nang makuha ko ang pahintulot ni Anuan, niyakap ko siya ng excited. Sige, hindi na kailangan mag-aral sa Peking University, may kasintahan na akong isang iskolar ng Tsinghua. Ang aking buhay kolehiyo, nagsisimula pa lamang, pagkatapos na magkasama kami ni Anuan. Totoo namang hindi pinilit ni Anuan na mag-aral ako sa Peking University, noong taon na nakuha ko ang slot para sa live broadcast ng paaralan, nag-propose ako kay Anuan. Pagkatapos ng graduation, nagpakasal kami at nagkaroon kami ng isang napakagandang anak. Sa araw ng buwan ng kaarawan ng bata, si Anuan na may hawak na bata, sa isang pangako na dokumento. Nagpinta ng thumbprint, anak, hinihikayat kitang makapasok sa Peking University. May 6,788 araw pa. Laban lang, nanay at tatay. Sinusuportahan ka palagi, tapos na ang kwento.